So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero pang waiting. Mas pabata ni Yap. Hintayin natin si Yap. Mahina ata net nila. Shesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So far, may tanong po ba sa hyperbola? Ano, yung tinanong po ni Alain kanina, yung parang Wala naman sinabi ko, po. ay, yung sa akin ganun, Ano? nalilito ako onti doon. Yung, alimbawa, di na bago yung Y, bale, yung horizontal, di ba, si A. Tapos kung di naman nabago yung X, yung horizontal, si Y. Ganun ba yun? Okay. So, ano yung given? Like, ito kasi, tignan natin itong chart. Okay. So, wait lang. Baka mahina talaga kasi nakalagay dito sa screen ko jointing pa rin eh. Okay. 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 Tignan ulit natin itong ginawa kong table. Try mo ulit. Oh, naka-record pala. Okay, anyways. Yung dito. Tignan na ulit natin itong table. So, ang given ay yung foci tsaka yung vertices. Tapos ang constant niya ay yung y or yung k. Dito. Makapasok. Hindi. Okay. So, ayun. So, again, pag yung constant yung y, ibig sabihin nun, horizontal. Pag foci tsaka vertices. I know medyo nakakagulo or medyo dito. Medyo nakakalito kasi sobrang daming points. Center, foci, vertices, co-vertices. Doblehin mo yun. So, 8 points. So, nakaka-overwhelm kung meron kang 8 titignan points. Unless, dito, parang nakakategorize siya na meron kang foci, meron kang vertices. So, parang ginagawa ko sa pag nagsasagot tayo or pag may given ako. Halimbawa, foci, 1, 0 and 2, 0. So, ibig sabihin, ang constant mo is yung k. I mean yung 0. So, ibig sabihin nun, wait lang. Ibig sabihin nun, horizontal siya. Okay, wait lang. Gawa ko ng sketch dito para mas maintindihan natin. Or, I mean, let's just base dito sa background. Okay, so makikita natin dito. Dito na Okay, ayan. So sabihin natin, itong graph na to, itong may kulay white. So ang makikita natin, ang vertex niya dito is negative 2, 0 and 2, 0. Yung foci, hindi natin makita kasi hindi siya included pag nag-graph ka, pag nung madaming graph. Okay, so ibig sabihin, makikita natin yung vertices niya ay yung dito, yung vertices niya, yung coordinates ng k niya or yung y value, constant. So masasabi natin na horizontal siya. So dito naman sa purple na graph or violet, ang wait lang. So wait, baka mag-wait ako. Okay. So so ito negative 2, 0 tapos ito 2, 0. Tapos ito sa violet na graph naman 0, 4 tapos 0, negative 4. 0, negative 4. Condensed na naman yung mga sulat. Wait lang. Okay. So, hala. Ayan. Wait lang. Pasensya na sobrang. Wait lang. Here.
So, dito na lang muna mag-annotate. So, ito, ang coordinate niya, negative 2, comma, 0. And then dito, yung vertex niya, 2, comma, 0. So, ibig sabihin, ang constant niya, kung titignan natin dito, ay yung 0, di ba? So, ibig sabihin, yung vertices niya, o paulit-ulit ako, pasensya na. Kasi ayaw makisama ng tablet ko ngayon. So, yung vertices niya ay yung constant. So, pag yung vertex, yung k niya, pag yun yung constant sa vertices, horizontal siya, along with foci. Tapos, kung sinabi na co-vertices, tapos nakita mo yung mga value niya, 1,3, tapos 1,7, yan yung co-vertices mo. So, yung 1 mo, tsaka yung 1 mo, tapos, yung h mo, constant. Kasi parehas na ba? Constant eh. So, ibig sabihin, yung co-vertices mo, tapos constant yung h, vertical. Parang ano lang siya sa ellipse. Almost similar siya. Wait lang, balik ako. Ay. Hyperbola. Ayan. Ellipse. Ayan. Kitang-kita yung similarity niya. Ayan. Play ko muna to. Okay. So, eto. Ang foci kasi, di ba, ng ellipse is h plus minus c comma k. Wherein c, a yung pinakamalaki, sunundan ng c and ng b. So, ayan. Wait lang. Ganito siya. A is greater than c is greater than b. Para di kayo malito. So, ayun. Ayan. So, ayan. May kita naman, may kita dito sa presentation ko, no? Ang foci niya, yung constant niya k. Ang vertices niya, constant k. Ang co-vertices niya, constant h. Pag horizontal. So, balik tayo sa ellipse. So, sa ellipse, pag horizontal, k yung constant, yung vertices, k constant. Pag co-vertices, h yung constant. So, ayun lang. Sobrang malaking similarity nila. Kaya, pag gets mo yung ellipse, may gets mo rin si hyperbola and vice versa. So, ayun. Pag vertical naman, h yung constant. Pag hyperbola, ganun din. Cosine or di nagba. Sa last example ko, solve na natin. Sabog. Okay. Ayan. So, may similar na problem yan sa binigay kong worksheet sa last week. It's about hyperbola, ano. So, okay. Okay, so una natin gagawin is sketch. Vertical transverse axis, 8. Conjugate axis, 14. Vertex at the right of the conjugate axis, 3, 1. So, paano yan? So, let's say, wait lang. Hindi yun at the right. Wait lang. Ayaw pag-annotate. Okay. So, ayan. Tapos, ito siya. Pag-position, hindi dumalat sa axis yung mga vertex. Yeah. So, ayun. Ano siya? Vertex. Hello. Hello. Okay, so may mali ako sa worksheet. Okay. Nalimutan ko check. Or baka i-bonus ko na lang yan kung nasagot nyo na yung last item. Hindi, joke. Yung number 4. Okay, anyways. So, pag ganyan, dito.
Okay. So, ito. So, yung vertical transverse axis ganito. Ayan. So, ang value niya daw is 8. Since, again, transverse axis is 2a is equal to 2a. So, a is equal to 4. Tapos, yung conjugate axis natin is ito, 14. So, b is equal to 7. Again, conjugate axis to, ano siya, dito, 2b. Okay, next. So, vertex below the conjugate axis. So, ito yon. Kasi ito yung conjugate mo. Ayan yung below, yung isa na above. So, 3, 1. So, diniscuss ko kung paano makukuha natin yung center using this conjugate axis tsaka dito, yung A. So, first thing, since meron kang 3, 1, tapos yung A mo is 4. So, again, pag vertical, ang vertex mo or vertices mo, H yung constant. So, ibig sabihin, yung center niya, H din Okay. So, ayan. Tapos, dito, 1 plus 4, which is equal to 3, 5. Ayan. So, ayan yung center natin. So, yan yung isa sa way na makuha. Yung pangalawang way is yung kung hindi mo muna kunin yung A, gagamitin mo tong vertical transverse axis. Sige lang. I mean, sabihin nun yung isang vertex niya is 3, 9. So, paano nakuha yun? So, ito, again, yung transverse axis na tinutukoy dito is yung distance between, dito, vertex. So, ang distance ng vertex is 2a. So, ayan. Ayan yung 8 na yan. So, sabihin, para makuha mo yung isang coordinate ng vertex, yung isa pang vertex, mag-a-add ka ng 8 sa y-coordinate mo. So, 3 plus, 3, 1 plus 8. Kaya nakuha natin yung 3, 9. Tapos, makukuha natin yung center by using dito, midpoint. So, ibig sabihin, 3, 9. Ayan. So, 3, 9. 3, 9. 3, 9 plus 5. De joke. 1 pala, sorry. Talito. All over 2. Which is equal to 3, 5. Ibig sabihin, same lang nakuha natin. Using A and yung isang vertex, tsaka 2A, tsaka kukunin natin yung midpoint nung dalawang vertex. Okay, so meron tayong A, meron tayong B, meron din tayong center. So, isa na ibig sabihin yan. Kunin na natin yung natin. And since vertical, mauna si Y. So, Y minus 5. Okay. All over yung A natin, 4, 16. And then, minus, squared. X minus 3 squared all over 7 squared, 49. Diba yun? 49, which is equal to 1. Okay. Any questions para sa hyperbola? Nasagot ko ba yung tanong mo kanina? Yung sa ano? Nagets ko na. Okay. Thank you. So, okay, no problem. Any questions about sa hyperbola? Again, hindi na ako naglagay ng problem solving dito kasi
dito, pati sa ellipse and parabola, since feel ko naman gets nyo na based on your performance on your worksheets. So, ayun. And sa hyperbola naman, hindi ako naglagay ng problem solving dito nung week 3, or I mean session 3. So, ayun. Any clarifications, questions, kung may confusion pa kayo or naguguluhan pa, type lang sa chat box or open mic. I will send the dito, yung PowerPoint ko na ginamit ngayon sa GC. Okay. So kung wala na kayong tanong guys, I will discuss na lang kung I mean, entertain your question on GC or APM yun na lang ako. So para ma-explain ko talaga na maayos. Okay, kung wala na talagang tanong guys, this ends our session for this week, and sana makapasa kayo sa long quiz this Friday. And kung gusto niyo talaga makapasa, mag-review pa kayo aside sa natutunan niyo dito sa session. So ayun, thank you again guys for time. Thank you. You may now leave. Thank you po. Thank you po. Wait lang.